Yung ugali ko, kaugali ko yung misis niya. So parang medyo... Mag-asawa kami. O parang gano'n yung... parang gano'n yung ano namin, parang kahit yung misis niya mabilis maglakad, ako mabilis din ako maglakad. So pag naglalakad kaming apat, nauuna kami ng misis niya. Siya at yung misis ko, mabagal sila maglakad. Parang gano'n. Tapos kami ng misis ko po, pag meron kaming something na sa bahay, pag may isang galit, may isang hindi galit. So sa aming dalawa, ganun din po. Parang pag medyo galit siya, ako yung, uy, tama na. Pag ako naman yung galit, siya naman yung, okay lang yan, pare, ganun. So parang nagko-complement yung pagkakaiba namin. Tapos yung hindi ko alam niya. Yung hindi niya alam ko naman. So parang hindi rin po namin inaasahan. Kahit yung anim sa showtime po ng mga hosts. Kaya si Direk Bobet sinabi niya sa amin na hindi ko naman alam na mag-work yung anim na meron kang Kuya Kim, meron kang Vice Ganda. Ang iba-iba nyo sobrang magkaiba kayo eh. Ang lagi lang po niya sinasabi, nakasulat yan. Yun lang yung sinasabi niya sa amin. Pero sa showtime na talaga kayo naging bonded? Or nagkasama na ba kayo sa isang gig before? Nagkakasama kami lagi po before sa gigs. Magkakilala kami. Pero yung uy pare, kamusta? Kamusta kayo? Okay naman. Ito, may bago kami single. Ganun lang. Yung parehong level din nung parang kung paano kami dun sa ibang banda. Parang ganun. Parang may mutual respect because we're all batchmates in music. Parang ganun. Okay, we have a question from Inay Aster Amoyo na sa Lady mag-handle ng ibang mga talents. Go, Inay Aster. Kung ano-ano intro mo kay Peter muna. Yung kontrata niyo ba is for 2 years muna? Kasi like, I guess alam niyo na ang Itbulaga ang nauna ay 2012 and it lasted for until 2016, no? Pero sa dalawang different stations. So, this time ba, magsisimula muna kayo sa 2 taon? Actually, hindi pa po na-finalize yung duration of the contract because we are still discussing all of the content na magiging part of Showtime Indonesia. And up until now, kasi nag-present na kami ng 10 segments sa kanila. So, yun po yung pinifigure out. And then from there, sila po ang mag-determine nun kasi syempre, renewable naman every now and then ang kontrata. So, pwede naman siyang ma-extend. But, hindi ko masasabi po yung final contract duration as of the moment. Okay. Jobs, are you still with Itchworms? Yes po. We've Ano- been together for 23 years. Wow. Ano ang naging reaction niyo nung i-revive ni Janine Tinyoso yung song na Di Na Muli? That was a blessing for us po because nilabas po namin yung song na yun noong 2016. 2016, we played the song, we promoted the song, and then it faded na. Hindi naman siya yung tumodo na sumikat. Nanalo po siya ng best song sa P-pop, or Himigandog. One of those. Himigandog. Noong 2016 po. And then, ginamit po siya sa Sid and Aya, Not a Love Story. And then, pumutok po siya ng todo. And parang it's a blessing for us kasi parang nabuhay, nabigyan kami ulit ng bagong hit. And ang laking bagay po nun. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Inay Aster. Ito naman, ang susunod na magtatanong ay ang jet setter na si June Lalin of Abante and Filipino Stargate. Yeah, congrats. Okay, for Teddy and Jules. Si Teddy na una kay Jules na nag-artista, di ba? Tama, no? Nagkaroon ka ng series sa kabila before. Oo. Dati, nung napapanood mo siya sa kabila. Apo. Oo. Inano mo rin, naisip mo rin na pwede ka someday na maging artist. Never in my wildest dreams po na naisip ko mangyayari to. At pupunta ako sa TV at magiging host ako ng noontime show sa ABS-CBN. Model lang At kami, pangarap ko talaga. Model lang. Model ko. model.
plus size model. Hindi, promise po. Kasi ka mataba nun na, payat ka dati ba? Hindi naman payat, pero hindi kumbaga po, di ba, yung meron tayong lahat, aminin mo naman natin, meron po tayong lahat na notion ng artista or ng host, di ba, sa TV. Kami nga lang po yung noontime show na mas gwapo pa yung director kaysa sa lahat ng mga artista. So never in my wildest dreams na naisip kong gagawin ko po. Pero sinasabi mo na yun nga, mas gwapo pa director kasi. Pero like, yung mga banda, no? Sila yung mga maraming mga babae, di ba? Alam, kasi yung mga babae mismo dumidikit sa kanila. Chismis lang po yun. Hindi ako Chismis lang po, tawag po sa amin, iwas pusoy. Pero Opo. yun nga, yung naging part ba kayo ng It's Showtime, mas lalo yung dumami yung Female ng chick sa inyo. Ang Ang totoo. sige po. But at that time kasi po, Hindi na naman kasi alam ko naman na faithful kasi Mrs. oh, of course. Napanood ko yung guesting nyo sa isang magandang buhay. Okay. Mukhang totoo naman yung mga sinasabi. Oo naman. Hindi, promise po, ito po promise, hindi po ako marunong magsinungaling. Promise po yun. So anyway, ano yung tanong? Nung nag-umpisa po kami sa Showtime, di may banda po kami. Pero at that time, matagal lang po kami nung at that time, girlfriend ko pa lang siya. Siya, si Teddy. Pareho na kami. 13 years sa akin ng asawa mo, 13 years sa kami ng asawa ko. So parang, medyo maganda na yung foundation namin at that time. So, and hindi naman na kami mga makirin ng panahon na yun. So, mabait. Nagamit mo yung kilig. So, yun po. Promise po, good boys. Pero totoo naman po yun. Parang may mga girls din talaga na naghahabol or parang hindi naman naghahabol siguro. Ano naman naghahabol? Yung siguro pupunta sa gig, yung magpaparamdam or tsaka ako nahihirapan din ako dati yung parang sinabi nung miss ko, paano kung ikikis ka nung yung beso, ganyan. Hindi ko nga alam kung paano ko i-aanoin yun i-dis or pwede bang pakis? Hindi po. Di ba parang hindi ko alam kung paano nung umpisa. So, nung time na lang na pabiro na lang, ay sorry kasi yung miss ko ba magalit So, parang may mga ganong times lang siguro. Hindi naman namin i-deny na maraming pero parang feeling ko siguro nakakadagdag pogi points yung pagbabanda, yung mga kanta mo, maraming nai-inlove sa kanta mo, nakaka-relate, tapos kahit nawawala yung itsura na pupunta sa feelings na, ay, ang ganda, gwapo pala ni Teddy, tsaka ni Jules. Yung parang Sabi sa'yo, gwapo tayo. Sa Indonesia, gwapo tayo. Anyways, yung sa inyo, nakikita ko na para kayong pamilya. Pero with Showtime, minsan nga, kinekto nyo kanina, yung biglang kailangan nyo mag-compose ng basketball theme song, may mga dagdag na trabaho. Kayo, kasi sa parang pamilya na, every time pag may pinapagawa sa inyo additional, that's why you're going to Showtime. Kayo yung tipong you still ask kung magkano yung additional nyo or ginagawa nyo na to ngayon bilang part talaga ng Showtime. Hindi na because of additional talent team or may madadagdag sa inyo. Opo, parang wala na kami itong part, parang yung Showtime na rin mismo po yung nag-aalaga sa amin, especially with our staff and with our current executive producers. Sila na rin po yung nagsasabi sa amin. Hindi na namin parang what do you call this? Hindi na namin sinasabi din. Parang kami hindi naman po dun natatapos yung trabaho namin sa Showtime, yung hosting lang. Kahit yung mga rehearsals na pupunta ka ng umaga, mga 8 a.m. pupunta ka or extra na pupunta ka yung rehearsal sa after Showtime. For us, kasama naman din po talaga sa trabaho namin. Yung mga parang mga biglaang kailangan mag-mount ng ganito, ganyan. So, hindi naman po, wala naman po sa amin siguro And so, yung Showtime is really yun ang priority nyo? Showtime and my band, and our band. Sa amin dalawa. Every night pa rin.
Yes, oo, nagiging pa rin po kami. Ngayong April, mayroon kami mga 10 gigs ngayong April. So, yeah. It is the perfect day job for us. Kasi po, we go home late because of tugtog po, di ba? So nakaka-uwi kami minsan 4 a.m. or normally 2 a.m. Kunwari 2 a.m. makaka-uwi ka sa bahay, 2, 3. Tapos, ang maganda, kasi noong time show yung showtime, pwede kang gumising ng mga 10. O, di nakatulog ka pa rin ng maayos. And then it's just 4 hours of your time. And then after that, Pwede ka mag-gig oh, pwede ka mag-gig ulit. So, it's the perfect setup for us. So, okay na sa inyo kahit minsan mga 8 a.m. kailangan nyo to rehearse. Oo, kaya-kaya. For the production, may mga bagay kayo mga business unit ko pala. Okay. May mga bagay kayong binabawal pa rin sa kanila. Yung or sobrang kayo ba yung tipong pag na-late sila, may mga penalties pa rin sila, na may mga bagay ba sila dapat sundin pa rin? Pero definitely po. Syempre, in terms of absence, pag absent sila. Pag late sila. Yun talaga siya. It's still work. It's still work at the end of the day, pero syempre, dapat may certain rules and guidelines po tayong sinusunod talaga. Yes, So, ano yun? Bawas talent pilan or napapalusahan din sila? Kasi yung mga iba talaga. pinapaluhod ko po sila sa buhay. Tapos pinapalo kami ng post-control. Pero may mga suspensions. Hindi po siya suspension. Alam naman nila na may automatic talaga na guidelines kami kailangan sundin in terms of that. So they would know right there and then. Alam na po nila. Paano nga pag gano'n na napuyat sila sa gig, absent sila, ganyan. So, anong ginagawa? Never. Hindi, like for example, ang maganda po kasi sa setup sa Showtime, alam namin yung mga nagiging projects nila. So if ever Teddy has a movie or si Ann, meron siyang shoot na indie or meron si Vice na tour or sinajokes na mga gigs sa Mindanao, binibigyan namin sila ng time to actually request for an excuse na mas maaga. So other than that, kapag biglaan, alam naman na nila yung automatic guidelines for those things. Kasi syempre, hindi naman po maiiwasan. And then, at the end of the day, gagawan pa rin naman ang paraan ng team para makapag-show ng maganda. Yeah, okay. Going back to Jukes and Teddy. Gusto ko sana Teddy and Jukes kaso being conscious yan. It's okay. Anyways, kahit magti-10 years na kayo sa October sa Showtime, nagsimula muna kayo morning, tapos yung time show, may mga times pa rin yung hindi naiwasan na nagkakaroon ng pikunan. Like, yung iba pinapalabas na may nagkapikunan si Karil and Ryan Tam, may mga ganun. Sa inyo ba, hindi naiwasan ninyo? And sa inyong dalawa? Gaya nga nung lagi namin sinasabi, kami po ay isang pamilya and ang mga pamilya ay po ay nag-aaway din, di ba? Mag-asawa nag-aaway din. Hindi naman kami ganun kadalas mag-away, parang asawa, hindi naman po. Pero ito po yung naniniwala ako na kapag nagkakapikunan ang mga tao, ang mga magkakaibigan, nagkakaaway, sinasabi nyo, mas nagiging mas close ang pamilya dahil doon. Alam nyo na kung ano yung, okay, hanggang dito lang tayo dito kay Jules, okay, kay Teddy hanggang dito lang ha. Parang pero kay Jong, pwede hanggang todo, di ba? Parang ganun. So alam nyo na yung limits ng isa't isa. So yun. And pagkatapos nung, like pag mag-asawa, pagkatapos ng away ng mag-asawa, usually ano yan yun yung pinakamatamis na pagbabati. Alam mo yun, pagka nagbati na yung mag-asawa. So parang, ganun din. Sa Showtime kami ni Vice yung unang-una nag-away. Sa Showtime. Tapos parang kami rin yung ang tagal parang mga 1 week yata, ganun. Tapos biglang nag-close door meeting, tapos pinagbati kami ni Direk. Tapos maya-maya tumawag si Vice sa akin na, uy, sorry, ganyan. Tao lang, ganyan. So yun. Kailan to, Ted? First year. First week na, first week. First week ba? Parang O parang ganun. Basta Ano pinagawain nyo? Kasi po, siya po yung unang crush ni Vice.
Totoo daw. Totoo daw. Pero yung, simple lang yung kasi si Vice kasi pag nagsasalita si Vice, any form of ingay, nadidistract siya. So, parang, nung nagko-comment siya sa mga contestants, nasa hurado pa siya, banda dito sa side na to, sa side naming dalawa, kung saan kami nag-i-intro ni Jukes, ang ingay ng mga dancers. So, parang, nanonood ako from a monitor sa malayo. Nakaganon ako, tinitignan ko si Vice. Tapos, habang ano ba yan? Ano maingay dyan? Yung una pag gano'n niya, ang unang-una niya nakita, ako. Sabi niya, ano yan? Ba't ang ingay dyan, Teddy? Ako nanonood ako dun sa, sabi ko, hindi ko alam. Ito, yung mga dancers ang iingay ng mga madam people. Okay, maingay. After nun, parang nagkaroon kami ng Sexual tension? nagkaroon kami ng sagutan. Vice, hindi ako yun Hindi ako yung maingay doon na nanonood nga ako Kung hindi ikaw yun, sino yun? Yung mga dancers nga. Tapos hindi niya na ako pinapansin. Tapos parang, kahit yung lumalapit ako sa kanya, hindi siya bumibeso, ganyan, bad trip siya. Tapos, hanggang sa lumala na, hindi na kami nag-uusap. Sabi ni Direk Bobet, hindi pwede yun, kailangan mag-usap kayong dalawa. Kasi, Ayusin niyo yan, Ayusin niyo yan. So, nag-close door meeting, tapos, nagyabang kami sa sa restaurant. Tapos, biglang, kinagabihan, hindi pa kami nagkabate, nagyakapan lang kami, pero hindi pa kami feeling namin bate. Nung tumawag sa akin si Vice, nung gabi na, doon lang siya nagsabi na, "Uy, Ted, sorry." Alam ko rin, sorry kasi, ngayon alam ko na yung limitations, alam ko na yung mga, yung moods mo, yung ganyan. So, after nun, parang okay na kami. Parang never na ulit kami nag-away ni Vice ng... Close ng- kayo, close. Close na kami after. Yun po. Okay, pero kayo nagkaroon kayo ng away. Ano yung pinakamalito? Nung umpisa po, dahil nga po hindi ako sanay sa TV, syempre, nung umpisa ng showtime, ang niloloko sa akin, mataba, pero, syempre, dati napipikon talaga ako, pag hindi ko ka-close, tangina ka, di ba? Huwag ng tao mataba, sasakin kita. Si Jukes kasi hindi talaga siya yung tao na hindi niya natatago yung emotions niya. Kahit yung galit siya, ang mukha lang talaga niya parang sa TV kunyari. Hindi niya kaya talaga itago kahit sa facial niya. So, ganoon talaga siya. Vocal siya pag sinabi niyang galit siya. Yun. So anyway, one time, hindi ko na maalala. Absent ka. Absent ako. Tapos si Teddy, parang sinabi niya, ang luwag dito Di ba? Parang gano'n, di ba? Tapos, Binasa ko lang yung spills. Nasa spills. Sabi ng writer, pinaalam daw niya kay Jukes na, "Uy, pwede ba namin gamitin to maluwag dito sa mag-isa lang ako So, meron, tanong mo kay Ruth. eh si Jason yun, nalala ko. Hindi, kaya si Ruth, kay Ruth ako nagtanong So parang, yun. So parang, after na nung part na yun, parang, nagtatampuhan na kami kasi nagalit siya, tapos tumawag siya sa akin, "Pare, huwag gano'n, pare, ganyan. So, tapos, kinabukasan, sakto may prod kami. Talaga? Oo, Hindi mo maalala mo. may prod kami kinabukasan. So, kailangan namin mag-rehearse ng umaga. Galit siya nung gabi sa akin. So, parang, sabi niya, hindi na ako papasok. Talaga? Oo, Hindi ko na maalala, promise. sabi niya, magkukwit na ako. Hindi, yun, naalala ko kasi nag-shoot kami ni Emboy sa kabila, sa CV5 pa nun. So, parang sabi niya, hindi na ako papasok. Ganyan. Sabi ko, Direk, sabi niyo si Jukes, hindi na siya papasok. Prod kami bukas. Parang may kantahan kami kinabukasan. So, kinabukasan, nagkita kami kinabukasan nung alas 8 ng umaga sa studio. Tapos nung nagharap kami, parang sabi lang niya, "Wala na yun, pare." Gumano na lang siya. Parang, "Okay na yun, pare. Wala. Sorry, pare, kung nag-overreact ako." So, sinabi ko naman yung buong konteksto nung pinag-awayan namin na, "Bro, sabi sa akin ng writer, kasi pinicturean ko pa yung pinaka-agent boarding spills. Ayun, nasa sinabi ng writer na pinaalam daw siya sa'yo. So parang ganun lang yung away namin dati. Yun na yung pinakamalalang away namin, na magkukwit siya dahil din sa Tapos noon, okay na kami. Tapos after 1 year, na parang na-accept ko na yun yung joke sa akin.
oh, okay na. And then after that, it was, Talaga, nakakaloka ka. Kahit- Ako na dambualan. Kahit yung mga showtime host, alam namin yung limitations niya. Oy, hindi natin pwede Pero- si Jukes about his weight or ganyan. So, alam namin na for a time, parang untouchable yung na yun, yung issue na yun kay Jukes. But now, you're not that sensitive. yeah. Nasanay na po ako. Oo. Thank you. Okay, thank you. Here's Aaron. Thank you, June. Ayan, eto naman, medyo sensitive din pagdating sa usapang weight. Wala ba kundi si Bix? Go, Michael. Love you. Ano na lang yung plano ninyo for the 10th anniversary of It's Showtime? Magkakaroon kami ng different press conference for that. Pero for now, surprise po yan. Definitely, it's going to be extended sa mga Pilipino, hindi lang dito sa atin, sa ibang bansa din. And ang tanong din, kailan babalik ang Miss Q&A? Yan ay malalaman pa namin siguro after the finals of Tawag at Tanghalan by around July or August. Since isang pamilya na kayo sa show, since 10 taon na kayo magkakasama, sino sa mga host yung pinakapikon? Si Vice ba? Si Ann ba? Kasi di ba may nakwento si Vice before na nag-away sila ni Andal sa Shake? Ano yung story nun? Oh, ikaw na. Hindi ko maalala, basta parang... Hindi ko rin maalala yung siya. Hindi. Pinabili niya yung RM device. Si Ann, pinabili niya yung RM device ng Shake. Tapos nung hinahanap ni Vice yung RM niya, si Mads. Mads, sa kanan pupunta. Yung pala, inutusan nga ni Ann para bumili ng Shake. Nung pagbalik, para sabi niya, inutusan kasi ako ni Ann eh. So syempre si Vice, ba't ka sumunod kay Ann? Ako yung ako yung boss mo eh. Hindi naman RM ni Ann eh. So parang gano'n lang yun, mababaw na Diyos ko, huwag yun ang ilabas yan. Kasi ang babaw eh. Ang babaw. Sino ang pinakapikon sa atin? Parang wala naman. Teka lang, isipin ko. Si Kuya Kim. Oo, madalas. Pero malakas kasi yung mga star si Kuya Kim dati. Dati yun. Yun. Pero so far ngayon, parang wala naman na. Hindi ko, misa nga, tatanong namin, napikon ka ba ba? Hindi. Parang wala naman na masyadong napipikon sa amin. Sa sobrang tagal na rin namin. Kasi alam na rin yung limits ng isa't isa. Totoo. Okay. Bakit nawala si Kuya Kim? Hindi niya na kaya araw-araw. Sa ibang press ko niya. Wait. Okay, balik tayo kay Siyempre sa EBS naman po nagkakaroon ng development ng mga career. And then nagkakaroon din ng pag-focus ng career path. So, yung pag-alis naman ni Kuya Kim, it's not about anything. It's actually yung pag-focus na sa kanyang current affairs na karera. Opo. Tsaka matanglawin. Bili, ba't nawala siya? Si Billy po ay meron din si Billy po ay may certain focus din na gusto niyang tahakin ngayon bilang isang concert artist at bilang isang music producer. Yung hashtags. And also, and he wants to concentrate on his family. Yung, bakit nawala din few weeks ago yung hashtag and girl trends? Nga, few weeks ago. O di ba pagbalik nila sabay-sabay na sila? Yun po yun dahilan. Di ba may online show po sila? Since nakwento dati ni Vice na dumaan siya ng depression, bilang isang pamilya, ano yung napayo nyo sa kanya? Yung mga times din na yun, ang ganda rin ng vibes ni Meme kasi parang yun, nag-prayer meeting, sila ni na Chang Ami, and kami rin, hindi na kami nahihiya or natatakot na magsabi na parang, dati kasi parang, kunyari meron pang hesitation na, gusto bang pag-pray kita or whatever. Ngayon parang open na halos lahat for us, kahit yung nangyari kay Bong, parang naging mas naging closer din kami in terms of our spirituality or yung aming hindi naman religion, pero yun yung support din namin emotionally sa isa't isa to pray for each other pag may pinagdadaanan,
And even yung mga vibes din, kunyari, alam namin na iba yung issue, yung mukha ni Vice, parang, okay lang yan. Go. Yung pupunta kami, and, niyakap namin, kinokonsol namin, okay lang yan, wala na, bakit? Minsan sensitive na rin kami sa ganun. Yung kahit yung ibang staff din namin, kunyari, may nakausap kami na, parang iba yung aura mo ngayon. Gusto mo mag-pray kita. Yung ganun lang kasimple. Tapos nga umiiyak na yung staff namin. Uy, yung problema. Hindi, may pindadaanan talaga ako. Ganun ba? So, medyo sensitive din kami sa mga ganun namin when it comes sa mga magkakapatid sa show. Talagang pamilya na eh. Oo. Kabisado, kahit hindi magsalita. Oo. Isang tingin lang, alam Oo. na eh. Alam namin kung bad trip yung isa o parang yung isa, puyat, ganun. So, ganun yung ano namin. And nakukuha mo lang yun through the years. Kailangan matagal kayong magkakasama para magkakilala na kayo. Sabi nyo nga parang sa isang tingin nyo lang madali yung makilala kung may problema yung makasama nyo. Si Vice ba, nararamdaman nyo na if heartbroken siya or masaya siya sa buhay niya, sa love life niya? Oo, nararamdaman namin yun. Kasi siya kasi yung pinaka-loud sa amin yung spirit niya, yung aura niya. Siya yung pinaka-loud na spirit Pag bukas pa lang ng kwarto nun, alam mo na kaagad na Hi guys! Ganun Pero pag bumukas siya na parang medyo... Kanina, ganun siya, di ba? Oo, kanina ganun siya So, tapos hindi siya pumupunta rin doon, bandang mid. Pupunta lang siya doon, umpisa, tapos kakain, tapos doon siya sa bahay. Ngayon, pupunta pa siya ulit, bumabalik siya. So parang, okay, parang okay siya makipag-chikahan, okay siya So sa tingin nyo si Vice ngayon is in relationship or no? Kung sa tingin, sa tingin namin, Sila na ba ni Ayon? Hindi ko na pero nararamdaman nyo ba ngayon na may karelasyon siya? hindi namin nararamdaman. Ngayon. Parang siguro yung... So hindi siya masaya? Hindi siya masaya. Yung aura lang niya, parang... Hindi siya in love? At peace siya right now. Kunyari, or contento siya right now. Parang ganun. Kasi parang nung recent period, ganun siya di ba yung nung depressed siya. Parang alam namin na may pinagdadaanan siya Tapos kinukwento niya sa amin. Ngayon naman, parang puyat siya, gano'n. Or may jet lag. Baka naman, bakit puyat? Or may jet lag, gano'n. Hindi, galing sa world tour. Galing sa world tour. Galing Di ba sa siyang ano? Guam, Galing siyang Guam. With Ayon and Jackie. With Ayon and Jackie din, di ba? Correct. Oh, yun. Okay, we're down to our last question.